Kaway-kaway sa mga OFW dyan. So ito na nga, dumating na yung araw na tayo ay magbabakasyon sa Pilipinas. Gagastusin na natin, wawaldasin na natin yung ating perang pinaghirapan ng ilang taon. Pagkasakay namin sa eroplano, dali-dali akong nag-sit up dahil ang plano ko ay matutulog kami ni Mrs. dahil hindi pa kami nakakatulog simula kagabi dahil ganyan talaga ang mga OFW. Pag kinabukasan ay uuwi na, halos hindi na yan makatulog dahil marami ng mga iniisip na gagawin pagdating sa Pilipinas. Ayan na, pinagsasalpak ko na kung saan-saan. Iwan ko kung tama ba yung ginagawa ko. At pagdating sa himpapawid ng ating sinasakyan eroplano, hindi pa nga ako nakakatulog. Nagbigay na naman sila ng pagkain. Tamang-tama, hindi pa kami nakakakain ni Mrs. Dahil kanina, hindi kami makakain. So sobrang excited namin. Halos wala na kaming ganang kumain, kundi puro mga Pilipinas na gawain ng aming mga iniisip. At ayan, sumusulinap na nga ang eroplano. Ay bilisan nyo para makarating na kami sa Pilipinas. Cheers! Para pagising natin, nasa Pilipinas na tayo. Ay nako po, nandito na naman yung dessert na ito. Favorite ni Mrs. kaya tumataba. At ito na nga, pagkatapos ng 9 hours sa himpapawid, ay nakalapag na kami. Ayan, lumabas na. Dito na tayo sa Pilipinas. Ayan, nandito na tayo sa Igit. Tama ba yung pagkabasa ko? Igit or Igit? Pipick upin ko na yung aming mga bagahe. Nandito yung aming mga pasalubong para sa aming mga minamahal sa buhay. Nandyan, kompleto yan. At pagkarating ko nga sa bahay, ayan, nakahiram ako ng motor kaysa pa. Napakabilis ng kanyang XRM. Na-miss ko ito. Talagang Pilipinas na Pilipinas ang datingan ng view. At pagkasunod na araw, 50 years wedding anniversary ni Mami at si Papa. At ng mga sumunod na araw, pinuntahan ko na naman si Nanay. Nandito yung aking lola, yung aking auntie, yung aking mga kapatid. Talagang nag-celebrate kami. Napakasarap sa pakiramdam na makasama natin yung ating mga minamahal sa buhay. Ay talagang enjoy na enjoy kami dito. At ng mga sumunod na araw ay dumating din si Kuya Glenn. Galing din siya sa bansang Qatar. Ayan, nag-road trip kami. Feel na feel namin yung kalsada ng Pilipinas. Ay ang ganda ng view mga kaibigan. Pilipinas na Pilipinas talaga. Sa ganda ng view ay napasabi kami, ang sarap hindi na bumalik sa abroad. Mas masarap pa rin dito sa Pilipinas. At yung aking asawa sa likod ay busy kakachat sa kanyang mga kaibigan siguro. At ng mga sumunod na araw ay dinala ko yung aking pamilya dito sa resorts para mag-enjoy, maligo, magtampisaw at syempre mag-celebrate na nakauwi tayo sa Pilipinas. At ng mga sumunod na araw ay nagyaya si Kuya Jan na kumain kami dito sa Villa Tuna. Napakasarap daw dito. Para sa susunod, babalikan namin. At ng mga sumunod na araw ay hindi nga ako nagdalawang isip na dalhin dito sila Papa, si Mami at ang aking kapatid at ang aking mga anak para matikman nila ang napakasarap na mga tuna. At kasama namin dito yung naka-Adidas, siya yung aming taga-maniho tuwing kami ay umaalis. At pagkatapos namin kumain, namasyal kami, nag-road trip. Pinasyalan namin yung San Juanico Bridge. Kaso hindi na kami bumaba dahil saktong-sakto medyo maulan ang panahon at hapon na rin. So dahan-dahan lang namin na pinatakbo yung sasakyan para makita namin yung view ng San Juanico. At sa mga hindi pa nakakaalam, ang San Juanico ay siyang nagdudugtong ng Leyte at Samar. At ng mga sumunod na araw ay inanyayahan ko yung aking mga paryente para maligo sa isang resort. Todo enjoy mga kaibigan. Ayan no, masayang masaya, nagtatawanan, nagiinuman, nagkikwentuhan, nagkukumustahan. Ayan po yung aking mga paryente. At dito nga ay naghanda kami ng bala kasi pupunta kami ng Cebu. Ano mang enkwentro ang mangyari, palagi kami nakahanda at hindi kayo maubusan ng bala. At pagkakinabukasan nga ay ito na, flight na namin papuntang Cebu. Kaso sa araw na ito medyo masama ang panahon. Sabi nga ng asawa ko, wag na tayo tumuloy kasi umaambon. Pero sabi ko naman, hayaan mo, pag umulan mawawala yung ambon na yan. At ito na nga, unang hakbang sa hagdanan. Napaisip na lang ako, wala nang atrasan to. Talagang mauubos na yung ating pinaghirapan ng ilang taon. Ganyan talaga pag nasa bakasyon. At shoutout sa taga-kolekta ng payong. At shoutout na rin sa flight attendant. Papasok na ho kami. At pagkaupo nga namin sa eroplano, itong dalawang bibis namin
ay hindi pinatawad yung biscuit na binigay ng Cebu Pacific. Talaga namang walang humpay ang kain. Ang mama namin nasa kabilang upuan at pagkarating nga namin ng Cebu ay diretso na kami sa aming hotel kung saan kami nag-book. Mas maganda daw dito kasi 5-star hotel daw ito at makakapag-relax at makakapag-enjoy kasama yung aming mga anak. At pagkapasok nga namin sa aming room, talagang masayang-masaya kami. At pagkakinabukasan nga ay maaga kami nagising dahil maliligo kami sa swimming pool at dito kami magbe-breakfast. At dito nga medyo matagal ang pagpili nilang food, iwan ko anong hinahanap nila kaya humiga muna ako. At habang tayo nag-aantay ng ating pagkain ay ikutin muna natin ang kanilang rooftop dito sa may swimming pool. Ipapakita ko sa inyo kung anong meron. Makikita natin yung mga higaan, upuan na pwede tayong mag-relax habang tayo ay nagsiswimming. At kahit saan tayo pumesto ay makikita nyo ang mga building sa syudad ng Cebu. At dito nga ay pinuntahan ko sila kasi napansin ko hindi pa sila naliligo. Malapit nang dumating ang aming breakfast. At nang maligo na ay iniwan ko muna sila at tuloy yung aking pamamasyal dito sa itaas. Sumakay ako ng doyan, tingin-tingin sa bawat paligid, i-enjoy natin yung view habang tayo ay nandito sa bakasyon. Dahil pagbalik natin sa abroad, siguradong puro trabaho na naman ang ating atupagin. Yan po yung iyong makikita dito sa taas ng Bay Hotel. Ay ang part na iyan papunta doon sa unahan, yan po yung Cebu City kung saan nandoon yung SM Cebu. At pagkatapos kong mamasyal ay napagpasyahan kong maligo. First time kong papaliguan itong aking GoPro. Shower daw muna. Okay na. Nabasa na. Ayos na yan. Anak. Ayan, para akong bata na nagtatampisaw at ini-enjoy ang swimming pool. Napakaganda pala dito, mga kaibigan. Talagang habang ikay naliligo ay kita mo yung buong syudad ng Cebu. Kaso si mama ayaw maligo dahil mahirapan siya magpa-dry ng kanyang buhok. At sinulit namin in-enjoy ang pagligo sa swimming pool dahil parating na yung aming pagkain. Excited na po kami sa aming breakfast. At dito nga ay kumain na kami. Sabi ko sa kanila, ubusin nila yung kanilang pagkain. Kailangan hindi kayo magutom mamaya dahil pupuntahan namin ang isa sa napakagandang view at pasyalan dito sa Cebu. At ito na nga, isang tawag ko lang to the rescue, yung aking kaibigan, si Paring Mario. At kasama ko rin sila Kuya Glenn at sila ate. Makikita nyo kasama niya ang kanyang mga bibis kaya punong-puno kami sa isang sasakyan. At pagkatapos nga na mga 15 minutes na aming biyahe ay napunta kami dito sa unahan ng Temple Ablia. Maganda ang view at dito kami kumain para hindi kayo magutom mamaya pagdating doon sa aming pupuntahan. Habang kami ay kumakain ay napadungaw ako sa ganda ng view. At pagkatapos namin kumain ay dali-dali na kaming sumakay dahil pupunta na kami sa top circle kung saan makikita natin ang 360 view ng buong Cebu. May gwapo, big time. Si hi! At dito na nga ay narating na nga natin yung top circle ng Cebu. Ayun, huling-huli yung fog, napakakapal. At sa mga magtatanong, magkano ba yung bayad bago makapasok dito? 100 lang ang ticket na inyong kukunin. Bago tayo pumasok, ibibigay po natin yung ticket sa mga nagbabantay at kailangan nyo magpatato. Good afternoon, ma'am. Meron silang tato. At dito na nga ay nakapasok na nga tayo. Halatang napakarami ang pumupunta dito para makita yung view na ito. Pagbungad na pagbungad ko ay wala ho akong makita na building na gusto kong makita. Pero sabi ng kaibigan ko, mas maganda yung ganyan kasi nakita nyo yung makapal na fog. Pero bago ang lahat, dumaan muna ako dito sa arc na ito. Kaso mayroon nagdidit
mayroong nag-selfie na magjowa. Excuse me po, padaan muna ako ha. Ayun, pasensya na sa disturbo. At dito nga ay papakita ko ang view ng top circle. Ayan, mas maganda pa mamaya ang inyong makikita dahil sa ngayon ay puro pag ang iyong makikita. At dito ay nahanap ko ang aking mga kasama. Nauna na pala sila sa akin, tapos na ata sila magpicture. Kung mapapansin nyo, simula dito sa aking tinatayuan hanggang doon sa dulo ay maraming tao. At pagsapit ng dilim ay ito na yung ating makikita na view. Dahan-dahan nang naglaho ang fog na nakabalot dito sa lugar na ito. At ito na yung aking sinasabi na 360 view na iyong makikita sa buong syudad ng Cebu. Ang masasabi ko lang ay talagang sulit yung pagod, oras na nilaan namin dito para makita ang view na ito, para makapag-relax. At sa mga nagtatanong naman kung mayroon bang kainan dito, ay mayroon. At sa araw na ito ay lumipad kami papuntang Maynila dahil 3 araw na lang ay babalik na kami sa ibang bansa. At syempre bago tayo bumalik sa abroad ay i-enjoy muna natin yung ating mga huling araw dito sa Pilipinas. Ayan, nandito kami sa Viking para kumain ng eat all you can. Kasi pagbalik namin sa Qatar, kubos na naman at parata yung aming kakainin. Pagkatapos namin kumain ay dumaretso na kami sa Savoy Hotel kung saan malapit lang ito sa aming sasakyan na airport. At sa kabing ito ay susulitin namin yung pagre-relax namin at gagawa kami ng isang lusinang bata. At pagkakinabukasan nga ay nag-breakfast kami sa poolside at syempre nag-picture-picture, sightseeing sa view. So relax na relax bago tayo bumalik sa abroad. At ito na yung araw na kailangan na namin bumalik sa abroad ni Mrs. Ito na yung araw na iiwan muna namin ang aming mga anak. Ito na yung araw na iiwan muna namin yung aming mga mahal sa buhay para magtrabaho sa abroad. Masakit man sa kalooban na malayo kami sa aming mga anak, pero buti na lang nandiyan palagi si Mrs. sa aking tabi na handang sumuporta sa lahat ng aking pangarap. Pero huwag kayong mag-alala dahil ang pangarap ko ay kayo na masuportahan kayo lagi. Ito na kami sa Qatar, balik na naman sa trabaho. At ipipick up ko na yung aming bagahe. Pagkatapos nito, dadiretso na kami sa aming tahanan. Sa wakas, tapos na yung aming vacation. Trabaho na naman. At sa ngayon, mula dito sa airport, ay sasakay kami ng train. Train ang aming gagamitin para tipid dahil naubusan kami ng bala nung kami ay nagbakasyon. Mag-o-over sana kami pero naisipan namin ni Mrs. na mag-metro na lang, sumakay ng train. Kasi yung bahay namin malapit sa train station. So instead na magbabayad kami ng 50 real, ang babayaran namin is 2 real lang. So napakalaking tipid mga kaibigan. Ayun po yung aming kwento sa 35 days na vacation. Shout out sa mga OFW dyan. Ano ba yung kwentong vacation mo? I-share mo naman.